Yan, bago po ang lahat, bumabati po ako sa inyo na isang magandang hapon mga idol. Meron po ako ngayong home service sa kabilang barangay po namin. Maulan po ngayon mga idol, kaya medyo nahirapan po ako pagpunta dito ngayon. Kaya ngayon po pahapon na rin po, ay aking titingnan pa po ito kung ano naging problema ng Eureka stand pan na ito. Dahil ang reklamo po nito ay hindi po umikot ang hélice. So nangangahulugan po ito na walang power po ito. Dahil kanilang tinisting, wala pong reaction po ang motor, walang ugong. So dyan muna po kayo mga idol at ating titingnan po ito kung anong problema po ng stand pan Eureka. Ito po mga idol, binaklas ko na po ang pinaka cover sa motor sa huli. Yan, akin din pong chinik na po ang kanyang resistance. Ito po ang kanyang linya ng kapasitor. Meron naman po akong nakuha ditong resistance. Yan naman po ang kanyang pinaka-kapasitor. Akin din po tinister ang kanyang pinaka-capacitance. Okay naman po. Dahil ang ginamit po dito ay 1.2 UF. Yung nasukat ko naman po ay kumulang man kaunti, pero pwede pa rin po yun. Yung kanya sukat ng kapasitor, sinid ko sa capacitance. Tapos itong 1, 2, 3, meron din po siyang kung ano ay continuity resistance yan. Tapos chinik ko rin po ang kanyang pinaka power cord. Ito po, okay din po ang power cord, line 1 saka line 2. Kaya confirm po na ang problema po nito ay thermal fuse ang problema. Tapos yung pinaka shafting po niya, pag iniikot, hindi naman po masyadong kaganitan, pero malalaman po natin yan pagka binaklas po natin ang pinaka motor niya, kung siya ay may tama ang bushing. Ayan. Ang problema po ngayon mga idol ng bagong labas po mga electric fan, napapansin ko po ay ang kanyang pinaka spacer po ay wala po siyang clearance, kung saan yung wala pong mahihila. Kaya pagka po medyo nag-init po ang kanyang pinaka windings, bumibigay po yung thermal fuse. Yan po napapansin ko sa mga bagong labas po ngayon. Wala po siyang allowance ng spacer, kung saan ay parang 0-0 po. Yan po, walang mahihila sa kanya shafting. Kaya babaklasin ko muna po ito at titingnan ko ang kanyang pinaka bushing kung ayos pa. Kung hindi naman, hindi papalitan ko po ng bushing yan. Kaya dyan muna po kayo, taking babaklasin po muna itong pinaka motor niya mga idol. So yan mga idol, ito na po ang pinaka windings niya ng Eureka stand pan. Binaklas ko na po. Kung mapapansin nyo po, wala pang tama po ang kanyang pinaka shafting, wala pang groove. Kaya hindi ko po papalitan ng shafting. Tililinisin ko lang po ng 1,000 na liha. Ang bushing po ay may mga ano na, may guhit-guhit na, may groove na. Kaya papalitan ko po yan bushing. Kaya bumigay po ang fuse niyan, pinaka thermal fuse. Sa ngayon po mga idol, ay ibabahagi ko po sa inyo ang paglalagay ng thermal fuse na hindi na po natin kailangan pang tanggalin itong kanyang pinaka naka-cable tie dito sa terminal niya. Ito po, para makaiwas po tayo makalagot po ng kanyang hibla na windings. Gagawin po lang po natin bypass, pero may fuse pa rin. Ito po ang kakabit ko. Babahagi ko po ito sa inyo mga idol, sa mahilig po mag DIY, para kung saan magkaroon po kayo ng idea na magkabit ng thermal fuse. Sa bagay, pwede rin naman po mag-bypass kahit walang fuse, kaya kailangan lang po i-condition nyo ang bushing at saka shafting at saka kapasitor. Ganito po ang gagawin natin mga idol. Ito pong pinaka thermal fuse, ilalagyan po natin ng pinaka wire sa dalawa niyang pinaka ito. Lalagyan po natin, tapos lalagyan po natin ng itong pinaka tube, para pag ating kinabit po dito sa pinaka windings niya ay meron po siyang suporta para hindi po maglapat. So
So yan mga idol, mamaya ko po ipapakita sa inyo pagka na finish product ko po itong pinaka thermal fuse pagka ikakabit ko na po mga idol. Diyan muna po kayo. Ito po yung sinasabi ko po sa inyo na thermal fuse na. Yan. Nilagyan ko po yan ng dalawang wire. Yung pinaka paa ng thermal fuse. Tapos nilagyan ko po ng tube. Dito po ay paglalagay ko po ng wire dito ay aking pinilipit po tapos hininangan ko po ng mabilis. Dahil hindi rin po maganda sa thermal fuse yung sobrang init na panghinang. Tapos lagyan po ng tube yan. Yung pinaka ito. Isusuot po dito yan. Tapos ilalagay po dito sa windings niya. Tapos lagyan ng cable tie. Yan. Ang pagtatap po nito mga idol, hanapin nyo po yung pinaka, kasi ito po dalawang linya, kulay violet. Yung isa po linya, hanapin nyo po yung mataas na resistance kaysa dun sa speed na number 1. Kasi ang number 1 po, yan po ay mataas na resistance. Tapos yung hanggang 2, 3, yung po ay pababa na resistance po niyan. Kaya kailangan po dito, yung isang linya ay sa common ito. Tapos yung isa dito, hanapin nyo po yung linya na ang sukat po niya ay mas mataas po doon sa resistance po niya. Ang makuha po nyo ditong sukat sa tester ay mas mataas. So yan mga idol, kakabit ko muna po yung kanyang pinaka thermal fuse. Balikan ko po kayo mamaya. Saka magpapalit na po rin po ako ng busing para mamaya ay okay na po. Yan muna po kayo. Ito mga idol ay nag voice over na lang po ako dahil nagpatunog ng video kayo yung aking pinag-home servicean. Pinakita ko lang po sa inyo na naikabit ko na po yung thermal fuse. Ayan. Naging dalawa po yung linya ng sa capacitor, yung isa dahil itinap po yung isa sa yung isang galing sa thermal fuse, yung isa naman po ay sa common. So yan. Tapos yun yung aking dalawang busing na pinagpalitan. Tapos yung capacitor po aking kakabit na lang at tapos aking lalagyan sa body. Yan po, naikabit ko na po lahat ang parts niya. Atin po ipa-final testing na yan kung umubra po yung aking ginawa. Bale, ang naging problema po nitong electric fan na stand fan na Eureka ay thermal fuse, saka po nagpalit po ako ng busing. Yung pong pagbabahagi ko sa inyo ng pagkakabit ng thermal fuse para po lang po kayo magkaroon ng idea. Kung sakali naman po at ayaw nyo pong gawin yung ganong pagkakabit ng thermal fuse, nasa inyo po yon. Binahagi ko lang po kung paano po ang aking nalalaman na kaunti. Pasensya na rin po kayo sa aking pagpapaliwanag kung hindi po ako magaling magpaliwanag mga idol. So yan, ating pong titestingin po. Yan, nakasaksak na po yan. Set po natin sa number 1. Yan po. Tumakbo na po siya. Ayan. Atin muna pong swing. Iset po natin sa number 2. Ayan, mas bumilis po ang bahagya. Number 3. Ayan, mas lalong bumilis po. So, yan po. Tagumpay po ang ating ginawa sa Eureka stand fan. Ito. Hanggang dito na lang po ang aking vlog sa araw nito dahil gabi na po. Bago ako nakatapos dahil hapon na po ako nakapag-home service dito dahil nang maulan po dito sa amin. So yan, nagpapasalamat po ako sa inyo mga idol, mga brother, mga lods. God bless po sa ating lahat at ingat po lagi tayo sa ating trabaho sa araw-araw at maraming salamat po. Bye bye na po.